sa iyong biyaya. Ako ay namamanhal sa iyong kalinga. Manib ay di bangga sa pag-ibig mo. Palaging ligtas ang puso. Mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig. Sa ingay man, ulong mo'y nagdadami. Pag-asa'y ikaw, sa iyo puso ko'y tagahan. Tanggulan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko, kailan pa man. Mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig. Sa ingay man, ulong mo'y natatawag. Pag-asa'y ikaw, sa iyo puso ko'y tagahan. Tanggulan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko, kailan pa man. Kailan pa
say conquer the grave. Jesus conquered the grave. So take me as you find me, all my fears and failures.
Magandang hapon po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Isa na naman pong araw ng linggo na nagsasama-sama tayo upang sumamba sa Panginoon. Kumusta po ang bawat isa sa atin? Kumusta po ang pamilya nyo? Dalain ko po na nasa maayos po tayong kalagayan lahat. Wala naman po tayong nababalitaan na masama so far. So, dalain ko po na kung kayo po yung nakikinig ngayon, kayo po at ang iyong pamilya ay nasa mabuting kalagayan. Kumusta po ang buhay natin ngayon? Kayo po ba ay dumadanas ng pagkabalisa? Siguro sinasabi natin, ano ba yung balisa? Siguro mas alam natin yung salitang balisa sa Ingles. Ang tawag po doon ay anxiety. Kayo po ba ay merong anxiety? O nababalisa kayo tungkol sa isang bagay? Ano po ba ang anxiety o pagkabalisa? Ito po yung nararamdaman nyo na hindi kayo mapalagay tungkol sa isang bagay. For example po, ngayong COVID-19, gabi-gabi hindi ka makatulog kasi iniisip mo saan nyo kukunin yung pagkain or ano ba ang mangyayari. Ito po yung pakiramdam na naapektuhan ka mentally wherein nag-overthink ka na. Diba? For example, yung kunyari nawawala yung anak mo, mga isang oras mo nang hindi nakikita. Kalalabas lang niya an hour ago, perhaps inutusan mo sa butika, inutusan mo na bumili sa palengke, walang quarantine pass. So, iniisip mo na, baka nahuli, baka merong pinuntahang iba, nag-iisip ka na. At dun sa pag-iisip na yon, meron kang nararamdaman na hindi mo may explain. You have this mixed emotion, a feeling of discomfort, hindi maganda sa iyong pakiramdam sa katawan. Yan po yung tinatawag na anxiety. For some people, mas matindi pa doon ang nararamdaman nila. Yung tinatawag na nagkakaroon ng anxiety attack, merong mga nag-hyperventilate, merong iba halos hindi makahinga. Naghahalo-halo po doon yung pakiramdam ng takot at pag-alala. Na-experience na po ba natin to? Alam mo, binalaan tayo ng Panginoon tungkol sa pakiramdam na ito. Hindi po maganda ang pagkabalisa or anxiety. Hindi po ito nakakatulong sa atin. Bagkus malaki po ang apekto sa atin mentally, emotionally, and even to an extent physically. Ano po ba yung pagkabalisa na to? Gusto ko pag-usapan po natin yan. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Panginoon naming Diyos, purihin po ang iyong pangalan. We thank you, dear Lord, for your goodness and your kindness to us. That in the midst of this COVID-19 pandemic, you have been looking after us. You have been keeping us safe, keeping us out of harm's way, dear Lord. Panginoon, salamat po sa iyong biyaya, Panginoon, at iyong mga pagpapala. Sa patuloy mong pagbuhos ng pagpapala sa amin, Panginoon. Truly, hindi po kami karapat-dapat. Panginoon, dalangin po namin na patuloy niyo pong bantayan, gabayan ang aming pamilya sa kalagitnaan nitong pandemic na to. At dalangin rin po namin ang aming mga liderato, Panginoon, na kayo pong manguna sa kanila. Tulungan niyo po sila sa kanilang mga pagdedesisyon. Tulungan mo po sila, Panginoon, sa mga bagay na kanilang ginagawa. Panginoon, hayaan niyo po ang banal na spirito ang gumalaw sa bawat isang tahanan na nandirito ngayon at nakikinig. Panginoon, dalangin ko po, Panginoon, na buksan niyo po ang kanilang puso't isipan at naway ang inyong salita po ay tumimo sa puso ng bawat isa. Lord, sa kalagitnaan ng mga ito, dalangin ko po na ang pangalan lamang ng Panginoong Hesukristo ang maitaas. We thank you so much. In Jesus' name, we pray. Amen. Basahin po natin ang talatang ito mula sa Philippians chapter 4, verse 6 to 7.
Sabi rito, be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all comprehension, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Again, in Philippians chapter 4, verse 6 to 7, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace of God, which surpasses all comprehension, will guard your hearts and minds in Christ Jesus. May God bless the reading of His Word. Ngayon, dito po sa binasa natin, binabalaan po tayo ng Panginoon pagdating sa anxiety, being anxious. Ngayon, ano po ba ang anxiety? Ang anxiety po sa Tagalog ay pagkabalisa. Lahat po tayo at any given time ay nakaramdam na nito. In a simplified translation po, ang pagkabalisa ay pag-aalala. Pero mas malalim pa ho ito sa pag-aalala. Pag sinabi mong pag-aalala, naiisip ka lang eh. Sinasabi mo, ano na kaya nangyari dun sa batang yun? Diba? Umalis ang anak mo, pumasok sa eskwela, lagpas 1 oras na, hindi pa umuwi, nag-aalala ka. Yun ay worrying. Diba? Pwede pong mas malalim sa worrying, ang tinatawag na pagkaligalig o angst. Diba? Ibig sabihin, nagsisimula ka ng mag-isip ng mga bagay na medyo hindi maganda. Ano siya, nakaka-apekto na siya sa pag-iisip mo. Ibig sabihin, dun sa pag-aalala mo, hindi mo na magawa ng normal yung everyday na ginagawa mo. For example, by 5 p.m. nagsisimula ka na dapat magluto. Pero dahil 4 o'clock dapat nakauwi na ng bahay yung anak mo, 1 oras na wala pa, hindi mo magawa yung pagluluto. Dahil sa sobrang pag-aalala, hindi na nga pag-aalala yun, naliligalig ka na. Naapektuhan na yung normal na kilos mo. Diba? Ngayon, yung anxiety goes beyond that. It goes beyond yung pagkaligalig. Meron yang physical manifestation. Sumasakit na yung tip-tip mo. Hindi maganda yung pakiramdam mo. Hindi mo alam kung saan ka susuling. Hindi mo alam kung saan ka uupo. Yung isip mo hindi na nakafocus kung ano man yung tumatakbo o dapat mong ginagawa. Sa gabi, hindi ka na makatulog. Pabaling-baling ka. And for some people, dun sa iba, mas matindi pa ang nararamdaman nila. Yung iba, nag-hyperventilate na. Yung iba, umaabot sa punto na nagkakaroon na sila ng depression. Yung iba, hindi na nakakakilos. As in totally nakahiga na lang. Ang anxiety po ay hindi magandang pakiramdam. Mas higit pa siya sa pag-aalala at pagkaligalig at may physical na pakiramdam. Ang sabi po sa atin ng Panginoon, be anxious for nothing. Huwag po tayong maligalig. Huwag po tayong magpakabalisa hinggil sa isang bagay. Maaaring tungkol po yan dun sa hindi mo pa nakukuha yung ayuda ng gobyerno, wala na kayong kapera-pera. Ni 5 wala na kayo. 1 linggo na halos hindi pa dumarating ang ayuda ng gobyerno. Kung ano-ano na pumapasok sa isip mo. Nag-aalala ka kung anong kakainin nyo. Nag-aalala ka dahil yung mga anak mo uiyak na ng iyak. Napakahirap na pakiramdam yan.
Iniisip mo, patapos na ang lockdown, 2 linggo na lang. Paano mo babayaran ng kuryente? Paano mo babayaran ng tubig? Hindi magandang pakiramdam ito. What do we get anxious about? Ano ba yung madalas na nagkukos ng pagkaligalig natin? Ano ba yung madalas na nagiging dahilan ng pagkabalisa natin? Unang-una, stress. Yan. Maliit man o malaki, may epekto po sa atin ng stress. Diba? Maaring stress yan sa relasyon, stress yan sa trabaho, stress yan sa pang-araw-araw na buhay. Para sa mga estudyante, stress yan sa pag-aaral. Doon po sa mga graduating, marami pong mga requirements. Alam niyo ho ba na napakahirap ng pakiramdam na i-deliver yung mga requirements nyo para sa isang graduating student? Halos hindi ka mapalagay. Marami kang mga requirements na kailangang isubmit, pero hindi mo alam kung paano mo sisimulan. Diba? Stress mo sa relasyon. Halos araw-araw nagtatalo kayo ng asawa mo. Ayaw mo na siyang makita. Alam mo yung pakiramdam na ayaw mo nang umuwi sa bahay dahil pag nakita mo sigurado mag-aaway kayo. Stress yun. And that stress would lead to anxiety. Ano pa? Worrying. Nag-aalala ka. Ano ba ang kakainin namin bukas? Wala ng bigas. Wala ng sardinas. Wala ng tuyo. Wala ng ulam. Nag-aalala ka dahil malapit nang matapos yung lockdown. Magbabayad ka ng kuryente, magbabayad ka ng internet, wala ka ng dahilan para hindi magbayad. Mga kaibigan, a word of advice, kung meron kang naitatabi na pera, simulan mo na magbayad dahil hindi po tatanggalin yan ng gobyerno. Kung inaasahan mo na tatanggalin ng gobyerno yung mga bayarin na yan, maaaring nadidelay lang yan yung bayad sa bahay, yung bayad sa kuryente, bayad sa tubig. Hindi po mawawala yung mga problemang yan. Babayaran at babayaran natin yan. So kailangan po nating maghanda. Kailangan po nating magbigay panahon ng pera para mabayaran ang mga bagay na ito. Anong bagay pa po ang nakaka-cause ng anxiety natin pag sinisimulan ka ng nervyos eh? Nag-e-escalate na. Na-stress ka na. Nag-aalala ka na. Naliligalig ka na tapos ngayon ninenervyos ka na. Lahat ito patungo sa isang bagay na nakikita mo yung problema, iniisip mo na kung ano yung magiging resulta ng problema na yun. Hindi pa man dumarating yung resulta ng problema, iniisip mo na. Sa madaling salita, nag-overthink ka na. Yung anak mo, hindi pa lang umuwi ng bahay, 30 minutes late pa lang, iniisip mo nagtanan na. Iniisip mo, sumama na dun sa nobyo niya o nobya niya. Inisip mo may nangyari na dun sa dalawa. Dahil doon nag-aalala ka, baka hindi nila kayanin yung relasyon nila. Baka magkaroon ka ng apo kagad. Alam mo yun, wala pa man, pinoproblema mo na. Pinoproblema mo na, may resulta ka na. Ganong katindi yung anxiety mo. And because of all of this, merong uneasy and uncomfortable feeling. Alam mo yun, sino ba sa atin ang may gusto ng ganitong pakiramdam? Mahirap i-explain yung pakiramdam na yun. Di ba? Nakakita ka ng tao may anxiety. Yung mga simple cases ng anxiety, natutulala lang yung tao.
pero may nararamdaman nyo na mahirap i-explain. May sakit, may discomfort sa dibdib. Yung iba, sabi ko nag-hyperventilate. Ano ba yung hyperventilate? Yung parang hinihingal, hinahabol ang hininga. Na naiiyak na hindi mo malaman. Mga kapatid, the Bible says we shouldn't be anxious about anything. Alam ko it's easier said than done, pero pag nahuhuli natin ang sarili natin na nagsisimula na magkaroon ng anxiety, we should be very, very careful. Ano ba ang dapat nating gawin? Alam mo, in the simplest of terms, kung may pinagdadaanan ka ng ganito, normal yan sa tao. Pero iba yung may pinagdadaanan sa bumababad. Diba? Pag may pinagdadaanan ka, move on. Hindi bumababad ka. For some reason, tayong mga tao, pag mayroong problema, gustong-gusto natin pinag-iisipan ng matagal. Wala ka naman magagawa. Example, itong COVID-19 na to. May solusyon ka ba? Wala, di ba? So bakit mo iniisip na baka mamatay ka na? The government has given us simple instructions. Stay at home. Then stay at home. Hindi ko ino-oversimplify o masyadong pinasisimple yung sitwasyon. Alam ko napakahirap ng sitwasyon. Pero hindi ibig sabihin na may COVID-19 pandemic, mamamatay ka na sa COVID-19 pandemic. Huwag mong isipin yun. In all of this, saan pumapasok ang parte ng Panginoon dito? Bukod sa binabalaan niya tayo na huwag tayong magpakabalisa tungkol sa bagay-bagay na ito. Ang sabi sa atin ng Panginoon, unang-una ay manalangin. Alam mo yun? Pag nagsisimula ka palang mag-alala, nagsisimula ka palang mag-isip ng kung ano-ano, ibigay natin sa Panginoon sa panalangin. Diba? We should give time. Every time na papasok sa isip natin ang mga problemang ito, isuko natin sa Panginoon. Diba? Ang ginagawa kasi natin ganito. Naisip natin na maapektuhan na yung pagkain natin. Kulang na yung pera natin. Namang problema ka na kung saan mo kukunin yung pera mo. Hihinto ka, ipapanalangin mo sa Panginoon. Pero pagkatapos mo ipanalangin sa Panginoon, di ba sabi, cast all your cares upon me. Di ba? Kinakast mo sa Kanya, ibinibigay mo. Walang pinagkaiba yan dito sa bote ng cook na to. Ito yung problema mo. So ang ginagawa mo, pag nananalangin ka, ibinibigay mo sa Panginoon. Pag binigay mo sa Panginoon, ipinanalangin mo sa Kanya, ang usapan dyan, bibitawan mo. Diba? Bibitawan mo. Tapos hahayaan mo sa Panginoon yung problema na yon. Pero hindi, ang ginagawa natin, yung iba sa atin, Lord, ito po ang problema ko. Binibigay ko po sa inyo. Pero pagkatapos niya manalangin, kinukuha niya ulit. Paano kinukuha niya ulit? Iniisip na naman niya yung problema. Ano na kaya nangyari sa anak ko? Ano na gagawin namin sa anong nang kakainin namin? Yung ayuda, wala pa. Hindi pa namin nakukuha hanggang ngayon. Sabi ni Kapitan, dapat binigay na. Pero hanggang ngayon, hindi pa naman niya binibigay. Yung mga ganong tipo. For some people, it's worse. Sabi natin, ibinibigay natin sa Panginoon, ito yung problema. Hindi natin binibitawan. Hindi natin binibitawan. So, ano nangyayari? Bigay-bawi, bigay-bawi, bigay-bawi tayo sa Panginoon. When you say pray, when you pray to God, it means you have to let go. When God said, cast your cares upon Him, you give it to Him and you let go.
Bitaw. Bakit? Kaya mo binibigay sa Panginoon ang isang problema, ang isang agam-agam o alalahanin dahil wala kang kapangyarihan na ayusin ang bagay na 'to. In that moment, you don't have the solution to that problem. So what you do is, you pray and you give it to God. Bitaw. Huwag mong babawiin. Ang problema sa atin, binabawi natin eh. Di ba? Sabi nga sa Biblia, may magagawa ba ang pag-iisip sa problema? Ikaw ba tatangkad ka kung iisipin mo na maliit ka? Will that add 1 inch to your height? May kilala nga ako eh. Hanggang ngayon, ang height niya 5 feet pa rin. Pero panaiisip. Diba? Hindi nakakadagdag yan. May kilala nga ako, pinoproblema niya, hindi siya magka-boyfriend eh. Feeling niya alone siya palagi. Pag inisip mo ba yun, pagkatapos mong isipin, magkakaroon ka na ng boyfriend? Hindi nakakadagdag yun sa relasyon mo, hindi nakakadagdag yun sa iniisip mo. Hindi nakakatulong yung sobrang pag-iisip. Bagkus nakakadagdag yun dun sa anxiety mo. It doesn't help. It doesn't resolve the problem. The only way to resolve that problem is when you tell it to God, you give it to Him, and you let go. And let God do the work. You let go. Sabihin mo dyan sa katabi mo, ibulong mo, let go. Move on. Ang kulit natin eh. Ayaw natin mag-let go. Ngayon, hindi tumigil ang Panginoon doon. Ang sabi niya kanina doon sa binasa natin, di ba? By prayer, hindi tumigil doon, and supplication. By prayer and supplication. From prayer, umabot tayo sa supplication. We need to supplicate. Anong ibig sabihin ng supplication? Anong difference ng prayer and supplication? Madalas na pagpapalit natin to. Ang supplication, pwede mong sabihin intense prayer. Pero ito na yung nagmamakaawa ka sa Panginoon. Humahagul ka. Umahagulgul ka, umiiyak ka, halos hindi ka na bumabangon sa pwesto mo kakapanalangin. Pumapalahaw ka na ng iyak, nagmamakaawa ka na. Nasubukan mo na bang manalangin na ganun ka-intense? This is beyond prayer. Supplicating is beyond prayer. Sobrang pagmamakaawa na sa Panginoon. Naiintindihan ng Panginoon na merong mga bagay-bagay na hindi lang basta bumabagabag sa'yo, mahigit pang bumabagabag sa'yo, kaya nga anxiety eh. Diba? At ang anxiety differs from one person to another. Merong problema na ang isang tao kinakaya niya. Maaaring nalagpasan niya o talagang kaya niya lang talaga. Pero may mga tao na maliit pa lang ng problema, nag-anxiety na. The Bible says na yung mga bagay na to, you have to pray to God for it. And if not, you have to supplicate God. Pag intense na yung pakiramdam mo, mas intense yung supplication mo. Dapat. Yun ang sinasabi rito ng Panginoon. Diba? Depende sa intensity and impact ng anxiety sa buhay mo. The more the impact, the more you should supplicate to God. Alam mo yung pakiramdam na hindi ka na makapagsalita para manalangin, humahagulgul ka na lang. Matinding panalangin yun. You cannot put words. You cannot put the feelings into words na hinahagulgul mo na lang siya. Alam mo, yan ang kinaiinggit ko sa mga Koreano.
Para doon sa mga mahilig sa Korean novela. Nakikita niyo kung paano sila pumalaw ng iyak doon, mas matindi sila manalangin. Ibang klase, talagang pumapalahaw, talagang binabayo yung dibdib, umiiyak, tumataas. Grabe, grabe. Yun ang supplication. When you have that intense feeling of anxiety, kneel down and supplicate before God, Lord, have mercy on me. Hindi na ito yung bigay bawi, as in tutulak na to. Siguro, that is something that I could illustrate supplication. Hindi na katulad ng prayer na ibinibigay mo lang sa Panginoon. Itinutulak mo na. Sa sobrang bigat, sa sobrang hirap, you have to push it to God. With all your might, give it to God. May mga bagay-bagay na nakaka-stress sa'yo, may mga bagay-bagay na nagkakos ng anxiety sa'yo, na halos hindi ka na itinatantanan. You give it to God. You push it to God. Cast it. Ano yung ibig sabihin ng cast? Yung cast, hindi yan bigay. Yung cast, para kang may bit-bit na isang sakong bigas. Sobrang bigat. You cast it to God. That is how you supplicate. But in all this, in prayer and in supplication, the Bible says we should do this with a thankful heart. How do you become thankful? Diba? Naisip mo ba yun? How do you become thankful pag nasasaktan ka na? How do you become thankful when you're crying? Parang ang hirap, diba? But the mere fact that you have a God, a loving Father, a loving Savior, Jesus Christ, who is willing to listen to you, who is right beside you when you're praying, embracing you, telling you, my son, I will listen. We should be thankful. We should be thankful. Meron kang Diyos na pinaglalabasan mo ng sama ng loob. Meron kang Diyos na pinagsasabihan mo ng problema mo. Meron kang Diyos na nakatutulong sa'yo, nakakapag-process ka dahil may nakikinig. And there is a God that is comforting you while you weep in prayer. We should be thankful. And we should be thankful dahil meron tayong Diyos na pinagsasabihan ito na alam natin siya ang gagawa ng solusyon sa problema natin. Meron tayong hope. We have hope in Christ na merong parating na solusyon sa problema. Maaaring hindi mo pa nakikita ngayon. Maaaring hindi mo pa nararamdaman ngayon. Pero darating yung solusyon na yun. Para saan ba to? Why do you need to pray? Why do you need to supplicate? Why do you need to be thankful? Ano bang dahilan? In all of this, kailangan natin to unburden us. Now, we should remember one thing. We should be remember na He didn't say that after praying or supplicating that the problem will be gone. Alam mo yun? Hindi porket binigay mo na sa Kanya to, binigay mo na yung problema. You even supplicated. Automatic wala na yung problema. Hindi. The problem will be there. Walang pinagkaiba yan na pinanalangin mo, Lord, tanggalin mo yung ulan, pero yung ulan nandudong pa rin. Diba? Wala. Nandudong pa rin. He never promised us that He will remove problems in our lives. Hindi. But instead, ang pinangako niya, dun sa verse na binasa natin,
He promised us that we will have peace in our hearts and in our minds. Magkakaroon ka ng kapayapaan. Siguro ang pinakamagandang illustration dito is makakatulog ka doon sa panalangin mo. Di ba? Nasubukan mo naman yun, iniiyak mo sa Panginoon lahat. Sobrang kakaiyak mo, kakapalahaw mo, nakatulog ka na. Alam mo bang blessing yun? That's a blessing. Diba? The mere fact that you could sleep at night is a blessing from God. Diba? And when you pray to Him, when you supplicate to Him with a thankful heart, He gives you peace. The more you pray, the more you learn to trust God. Alam mo, yun yung essence ng prayer eh. Bakit kailangan mas frequent ka manalangin? Bakit hindi ba makukuha ng Panginoon? Hindi ba magigets ng Panginoon sa isang panalangin yung problema mo? Kukuha niya yun. But the more you spend time with God, talking to Him, the more ka nako-comfort. And the more ka nako-comfort, nagkakaroon ka ng peace of mind. So if you are having problems right now, meron kang pinagdadaanan, meron kang problema, I don't know what that problem is. Pero kung meron kang hinaharap na problema ngayon, the more ka dapat nakikipag-usap sa Panginoon. Because the more you talk to God, the more you will experience that peace in your heart and in your mind. Mga kapatid, we will never have peace unless we start trusting God. And the frequency of our prayer reflects the way we trust God. Nakakita ka ba ng bata? Konting kibot nakapapa. Konting kibot nakamama. Maliit na bagay lang ha. Pwede naman niyang gawin. Pero nakapapa, nakamama siya. Tayo yung batang yon. God enjoys listening to us even for small problems. Diba? That little kid always say mama and papa because she is comforted whenever she asks for her parents to help. May tiwala siya sa mga magulang niya. Ganon din tayo. The more tayong lumalapit sa atin, Ama, Lord, Father, Daddy, Papa. Kaya ang tawag mo minsan, di ba? Papa God, Papa Lord. The more we go to God, the more we are comforted. The more we have peace of mind. Ano ba nangyayari if you don't pray? When you don't pray, you spend more time thinking about the problem, which you shouldn't. Napapalitan ng panalangin yung pag-iisip mo sa problema. What is happening here is this. From trusting yourself because you keep on thinking about the problem. Kaya mo iniisip yung problema kasi naghahanap ka ng solusyon. Wala naman sa iyo yung solusyon. So pinipilit mo yung sarili mo sa isang bagay na hindi mo naman kaya. So from trusting yourself, kaya ka isip ng isip, when you pray, you start to trust on God. Diba? Nalilipat. Prayer transfers your trust, your faith, your hope from yourself to God. Isinusuko mo. You are humbling yourself before an almighty God. So let us pray. Let us surrender these things to God. Supplicate to God. Diba? These problems will not go away. Pero magkakaroon po tayo ng kapayapaan sa kalagitnaan nitong mga problema nito.
Tulad nga nung nakasulat na to. Basahin po natin. Problems will not go away, but it is possible to have peace in the middle of a huge problem. Hindi po aalis ang problema, pero posible po na magkaroon ka ng kapayapaan sa kalagitnaan ng isang napakalaking problema. Alam niyo po yun, yung bumabagyo pero hindi ka nag-aalala. Bakit? Dahil ang tiwala mo ay nasa Panginoon. May pinagdadaanan ka ba ngayon? Ilipat mo ang tiwala mo mula sa iyong sarili patungo sa Panginoon. Tanggalin mo ang problema mula sa iyo, ilipat mo sa Panginoon. Wala sa iyo ang solusyon sa problema. Hindi mo makikita ang solusyon sa problema hanggat hindi mo pinibigay yung problema na yun. Hanggat hindi mo sinusuko ang problemang ito at ibinibigay sa Panginoon. Ano ba ang mangyayari kung magkakaroon ka ng peace of mind? Diba? Sinuko mo sa Panginoon, then na-experience mo yung kapayapaan. Oo, nandiyan pa rin yung problema. Oo, from time to time, siguro naiisip mo pa rin siya, pero meron ka ng peace of mind. Ano ba nangyayari if you have peace of mind? When you have peace of mind, you have clarity, linaw ng pag-iisip, mas nakikita mo ngayon yung problema. Mas naiintindihan mo. Diba? Sabi mo nga kanina, nag-aalala ka doon sa anak mo dahil 3 oras na hindi pa umuwi. Usually, ang anxiety, it clouds our minds. It clouds our judgment. Then you will realize, kaya pala hindi siya umuwi kasi nagpaalam sa'yo ang anak mo na may project sila. Naunahan ka ng anxiety. Diba? Mas nakikita mo yung problema. Mas naiintindihan mo yung problema. Hindi ka basta-basta na ngayon bibigay dahil nakita mo na yung problema eh. Diba? There is understanding. Pag sinabi mong understanding, hindi ibig sabihin nun, basta naintindihan mo lang yung problema. Hindi. Ang problema minsan or madalas, hindi mo nga maintindihan kung bakit dumarating yung problemang yun eh. May mga problema na naiintindihan mo kung bakit dumating. Merong problemang hindi. Pero yung understanding na sinasabi ko is understanding that you know God is in control. Diba? Na kahit anong problema, kahit anong bagay ang dumating sa buhay mo, you are now learning to trust that God is in control. Mga kapatid, kahit ano pa ang dumating sa buhay mo, alam ng Panginoon yan. Di ba last Sunday, pinag-usapan natin yan, yung sovereignty ng Panginoon. Kung yung mga ibon nga pinapakain niya, yung mga ibon, hindi yan mamamatay na hindi alam ng Panginoon. Ikaw pa kaya, mas importante ka kaysa sa napakaraming ibon? God is in control of your life. Trust Him. Kaya nga, nananalangin ka sa Kanya. Kaya nga, nagsusupplicate ka sa Kanya. Because hindi ikaw ang may control ng buhay mo. Ang may control ng buhay mo, yung may gawa sa'yo. Ang Panginoon. God is in control. And finally, when there's peace of mind, you know that God has the resolution. He has the solution to your problem. Wala sa'yo. Nasa Kanya yung solusyon sa problema. Ikaw ba ay may problema? Ikaw ba, are you suffering from anxiety right now?
naliligalig ka, hindi ka mapakali, masakit ang dibdib mo. Kaibigan, there's no other solution but the solution provided to us by God. Talk to Him. Give it to God. Give it to Him in prayer and supplication. At pag kung natin kakalimutan magpasalamat, ang Diyos po ang solusyon sa problema natin. May problema ka ba ngayon? Kalabatin mo yung katabi mo. Do you have a problem right now? Anong problema mo? Sabihin mo sa katabi mo, manalangin ka. Yeah? Tulong mo sa kanya. Sabihin mo, manalangin ka sa Panginoon. And when we pray, we'll have that peace that encompasses all understanding. Ibig sabihin, meron kang kapayapaan na hindi mo mapapaliwanag. Saka na ba naman nakakita ng tao na may kapayapaan sa gitna ng malaking problema? That is beyond understanding. At Diyos lamang ang pwedeng magbigay sa iyo ng kapayapaan na yun. So ito pong gagawin natin. Dalhin mo yung problema mong yan ngayon. Maliit man o malaki. Kunin mo yung problemang yan. Dadalhin natin ngayon sa Panginoon sa panalangin. I'll give you a minute or two. Yuyuko ka. Sabihan mo dyan sa katabi mo, yumuko ka. Manalangin tayo. Manalangin ka ngayon. Isuko mo yung nararamdaman mo sa Panginoon. Isuko mo yung problema mo ngayon yan sa Panginoon. Sabihin mo sa Kanya, Lord, forgive me for worrying. Forgive me for being anxious, O Lord God. And now I surrender these problems to you. Sabihin mo sa Kanya ngayon yung problema mo. If you're listening right now, you're hearing my words. I want you to surrender that problem to God. Hindi ikaw ang solusyon dyan sa problema na yan. Wala sa iyo yung solusyon. Bitawan mo, ibigay mo sa Panginoon. Cast your cares to God. Give it to God right now. Give it to Him in prayer. Panginoon naming Ama, dalangin ko po, Panginoon, napakinggan niyo po ang inyong mga anak sa ngayong araw na to. As they cast their cares upon you, as they cast their worries, their cares, their anxiety upon you, O Lord God, I pray, dear Father, that you would listen to them. Lord, unburden your people, O Lord God. Give them peace, O Lord God. Peace of mind, O Lord God, and comfort to their hearts. I pray, dear Father, na kung ano man yung agam-agam na bumabagabag sa kanila tungkol sa kanilang kalusugan, pinansyal na problema, relasyon sa pamilya, Lord, kunin mo po itong mga problema nito. Turuan mo po ang inyong mga anak na manalangin. Tulungan niyo po ang inyong mga anak na bumitaw and just simply claim that promise of hope and peace from you, dear Father. You promise us peace, and you will give us peace. Father in heaven, we thank you, O Lord, for this. And Lord, now I pray that you would give peace to the heart of everyone who is listening right now. Comfort them, dear Lord. Comfort them. Embrace them, O Lord God, that they would experience, O Lord God, that feeling of peace and comfort only Jesus Christ can give. Father, I lift to you your church, and I pray that you would take away those problems from them, that burden of problem from them, and in exchange, give them peace. We thank you, dear Lord, in Jesus' mighty name. Amen.
and amen. Mga kapatid, paalala ko lang, patuloy po tayong manalangin sa Panginoon. Yung mga problema natin, whenever you feel na pumapasok na naman siya sa isip mo, nag-aalala ka na naman, you go back to God. Always go back to God. Give it to God. Go back. Go back. If it's bothering you, go back to God. Until we learn to really let go. Until we learn to just put our trust, put our hope in God and not this flesh. Huwag po natin kakalimutan. Para dun sa mga nakikinig ngayon, if you have your prayer requests, PM lang, message mo lang sa amin so we can pray for you. Huwag kang mahihiya. Message mo lang. Sama-sama tayong manalangin. Isang pamilya sa ilalim ng Panginoon. Muli po, nagpapasalamat po kami. Salamat at nandito ka ngayon nakikinig at purihin ang Panginoon sa isa na naman linggo, isa na namang pribileho ng pagsamba. Maraming salamat po. Lahat pong ito ay binibigay natin, binabalik po natin, nagpupuri po tayo sa pangalan ni Jesucristo. Praise be to God and have a blessed Sunday.